Kasi maging sa mga biro, madalas nating naririnig, oh ganito, oh mag-asawa ka na, malapit na magunaw yung mundo. Yung mga biro na kung i-analyze natin, parang tugma ho sa mga prophecy ng Bible sa yung tinatawag na huling panahon. Nung nakaraang mahal na araw, may napanood ako dun sa channel na parang exposition ng isang programa na tumatalakay dun sa, ang pamagato nung napanood ko yung The Last 2 Minutes of the Global Warming. Inaanhuro na yung pagharap natin dun sa yung tinatawag na yung one ruler, yung magtataglay daw ng tatak na 666. Then in-emphasize nila ron yung mga pagkakaroon natin nung tinatawag na yung mga advanced technology, preparation daw yun dun sa sinasabing pagkakaroon ng global, yung global one world government. Oh, yung one world government. Totoo po bang mangyayari yun sa atin? Totoo yun. Kalokohan lang ng mga born again yun. Tawagin mo, diskusyonin ako, didiskusyonin natin. Hindi totoo yun, magkakaroon ng one world government, no. That one world government will only be true during the time of Christ. Yun ang millennium na sinasabi, wherein Christ will reign as the ruler of the earth. Doon mangyayari yun. Pero sa panahon ngayon, hindi. Imposible mangyayari yun. Sino naman ang papayag na tayo pamunuan ng incheck? Sino naman papayag na Amerikanong pamunuan sila ng Chinese? O ang Chinese papayag ba ng pamunuan ng Amerikano? Wala nun. Kaya nga, meron tayong may United Nations na, meron pang gera ng gera eh. Sino ang papayag na tao? Tapos, isa na lang daw ang pera. Credit card na lang. Kalukuhan yun. Kasi yung mga nakikita natin na resulta ng advanced technology natin, parang resulta ng mga preparation na sinasabi ng Bible, yung prophecy sa Bible na yung pagharap natin sa ganung panahon. Tama yun. Pero it is not true na mawawala ang pera, magiging microchip na lang, hindi totoo yun. Nasa Biblia, hanggang maghukom may pera eh. Kaya mali yung palabas na yun eh. Sa channel, mo ba naman panoorin wala naman totoo ron. Pangalawang tanong ko po. Sa channel 29 ka manood. Puro katha lang mga born again yun na pinalalabas doon. Puro mga ka-OA yan doon. Gaganon lang yung pastor, matutumba yung mga tao. Wala namang apostol na gano'n, gumanon natumba tao. Sobra naman ang kapangyarihan nun, Gumanon lang parang naipo-ipo, tao bakbak na lahat. Yun mga arty lang yun mga napanood ko kasi minsan lahat ng patungan ng kamay natutumba. Lahat naman ng matumba, dinadala dun sa likod. Nung maubos na yung tagapagdala, mayroon pang isang natitira na dapat matumba. Siguro nahalata niya, walang sasalo sa kanya, hindi natumba Kaya, arty ng mga totoo yan, huwag ka maniwala doon. Ang paniwalaan mo, Biblia. Pagdating sa wakas ng Biblia, yung wakas, binabandila yan ng 4 na mangangabayo sa Apokalipsis. The 4 final events that will happen to mankind. Doon sa wakas na yan, meron pa rin pera sa 6. At narinig ko ang gaya ng isang tinig sa gitna ng 4 na nilalang na buhay na nagsasabi, sa isang denaryo ay isang takal na trigo, at sa isang denaryo ay 3 takal na sebada, at huwag mong ipahamak ang langis at ang alak. Kita mo, gumagamit pa ng pera hanggang malapit ang wakas. Denaryo, Ang denaryo, pera yun Takal ng trigo. Ibig sabihin, ginagamitan ng pera ang pagbili ng mga bagay-bagay. Miski sa malapit na panahon ng wakas. Kaya nga ang sabi sa Biblia, alamin mo ito, datapwat alamin mo ito, na sa mga huling araw ay darating ang mga panahong mapanganib, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, maibigin sa salapi. Ayun. Pagka malapit na ang mga huling araw, sabi, ang tao magiging maibigin sa salapi. O malapit na ang paghukom, maibigin pa ang tao sa pera. Paano mawawala ang pera? Sasabihin, microchip na lang daw gagana sa credit card. Hindi totoo yun. Mali yun.